Mabiyayang araw mga kapatid, nais ko lang ibahagi sa inyo ang ating good news. Alam niyo po ba noong araw ay napakahirap po ng kaligtasan? Katulad na lang po nitong aking babasahin. Ang title po nito na aking babasahin ay Ang Lalaking Mayaman. Sabi sa Marcos 10:17, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Sabi sa verse 19, alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina. Sumagot ang lalaki sa verse 20, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Sabi sa verse 21, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. At sabi sa verse 22, nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis, sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Sabi sa verse 23, tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi sa verse 24, nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 25, mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Sabi sa verse 27, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Praise God! Mga kapatid, naisip niyo po ba ano po kaya yung ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito? Kung iisipin natin, napakahirap po talaga ng kaligtasan dahil wala naman po talagang matuwid ni isa sa atin. Pero subukan nating isipin mga kapatid, bakit kaya si Jesus, Diyos na siya pero pinili niyang maging tao at hindi pantayan ng Diyos? At sabi dito sa binasa natin, nang marinig ng lalaki, nanlumo siya at malungkot na umalis dahil siya ay lubhang napakayaman. Isang bagay lang ang gustong sabihin ng Panginoon. Manampalataya tayo at huwag tayong umasa sa ating kakayanan o kayamanan. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na nakaasa lang tayo sa ating mga kayamanan. Dahil kay Jesus, naging posible ang mga bagay na imposible. Nung tinanggap niya ang mga pasakit na hindi naman talaga para sa Kanya. Yung binitbit niya yung mga kasalanan na hindi naman siya yung gumawa. At higit sa lahat, yung namatay siya para sa atin lahat. At aminin natin mga kapatid, walang makakagawa ng mga bagay na nagawa ng ating Panginoon. Yung aakuhin mo yung kasalanan ng iba, yung pipiliin mong saktan ka hanggang mamatay ka, yung mamamatay ka ng 3 araw tas mabubuhay ka ulit. Kapatid, walang makakagawa ni isa sa atin ng mga ginawa niya. Kaya naman mayaman ka man o mahirap, nothing is impossible with our Lord Jesus. We are all saved by grace. Hindi mo na kailangan magsunog ng kung ano man o mag-alay ng kung ano sa Panginoon. Dahil ngayon, tatanggapin mo na lang si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Dahil si Jesus mismo ang sacrifice. Si Jesus mismo ang tumbos sa atin. Si Jesus ang dahilan kung bakit kaibigan na tayo ng Panginoon. He is the way, the truth, and the life. Walang ibang way,
Walang ibang katotohanan at walang ibang buhay, kundi si Jesus lang. Yun lamang mga kapatid, nawa ay naunawaan nating mabuti ang biyaya ng Panginoon. God bless us all.